napakaganda po ng umaga. It started always, no? Ilang araw na po yan started to be very cold, no? Chilly morning na po. Amen? Ang sarap na magstay sa bed. Pero dahil po tayo'y mga anak ng Diyos, kahit malamig tayo'y bumabangon. Amen? Pag-ising nagpapasalamat for a new day. At inuuna ang kanyang gawain. Amen po? Amen. Amen. Kaya po nalulugod ang Panginoon sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hindi na po natin patatagalin. Nasa February pa rin po tayo. Breakthrough. Purity that honors God. Amen. Sa itong year po na to is Holy Spirit Breakthrough. So, purity that honors God, ang ating pong kalinisan, ang ating patuloy na paglilinis para sa Panginoon ay nakakapagbigay kaluguran. It honors Him. Amen? Ang ating monthly theme, ayun na pala. Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own. Amen. Kinuha po ito sa 1 Corinthians 6:19 ng New International Version. Kaya po ang ating mga katawan ay templo ng Holy Spirit. Kaya po we have to take care of it and look after it. At huwag pong abusuhin at ibigay sa Panginoon. Amen po? Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So with that, we're talking about purity this whole month. Purity, that's why ito po ang binigay ng Panginoon sa akin. When we say purity, ano po bang ibig sabihin nito? Purity yung kadalisayan, no? Yung pagkamalinis. Amen. So ngayon when we say purity, you cannot be pure if you will not go through process. Amen. May proseso po. Ang damit bago po pumuti ng gusto, lalo na pagka nagkamantsa, ano pong gagawin? Yung mga ibang nanay dito, ibababad pa. No? Yung nanay ko nung ititina pa. Nilalagyan ng blue na tina. May mantsa, ang damit, ano pong gagawin? Iko-Clorox natin. No? Clorox. Ganon din po sa ating mga buhay, mga magulang, mga kapatid. Sino po dito ang nag-water therapy? Or nag-water therapy na? Nag-detoxification. Tama po, yun po ang tawag, no? Ay, magde-detox muna ako. Kakain lang ako ng mga citrus fruits, no? Kiwi fruit. Di mo na ako mag-minute, di mo na ako magra-rice, di mo na ako magpo-potato, di mo na ako magka-carb. Magde-detoxify muna ako. I will just drink more water. So what that it means? Lilinisin mo yung iyong sistema. You will flush all the waste sa iyong intestine o sa iyong katawan. Amen po? Ako po, when I feel bloated or I feel na, oy, parang di na tayo tumagaan parang tumataba na naman tayo ginagawa ko po yun. But I make sure na hindi po ako mahilo or mag-migraine. Ganon din po sa ating mga buhay, mga magulang, mga kapatid. We need to go through process if we know that kailangan na. If we know na kailangan ng linisin ang puso, linisin ang pagkatao, magpalinis. Kanino po? Sa Panginoon. Amen. Magpalinis sa Diyos.
magpa-purify. Di po ba't pag tayo nanalangin, sinasabi natin, Lord, I give you everything. Pinapaubayan ako lahat sa iyo. Pinagsisisihan ko yung mga kasalanan ko. Make me white as snow. Make me white as snow, O Lord. Pero hindi po madali. There is what we call process. You will go through a period of process. Purification means, sa Tagalog, paglilinis, pagdalisay, the act of cleaning by getting rid of impurities. Signifies spiritual cleansing to remove defilement, sin, or uncleanness, making a person acceptable to serve and worship a holy God. Napakaganda po nito. Paglilinis, pagdalisay, act of cleaning by getting rid of impurities, alisin yung mga dumi sa atin, sa ating pagkatao, sa ating isip at puso. Cleansing to remove defilement, sin, or uncleanliness. Ito po, tingnan niyo po ito. Highlight po natin yan. Making a person acceptable to serve and worship a holy God. Kasi po, pag po tayo ay madumi, we are not, hindi po tayo nakakalugod sa harap ng ating Panginoon. And we are not worthy to serve Him and worship Him because He is holy. That's why there is a process in making ourselves holy before Him. We need to go through the process of purification. Let us pray and bow our heads. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you for this wonderful day, Panginoon. We thank you that once again, we are experiencing your goodness over our lives. Napakabuti mo po at karapat-dapat po na kayo ay maitaas, maitanghal, mapapurihan sa aming mga buhay. Lord, you are so faithful. You deserve our highest praise. Karapat-dapat po kayo unahin sa aming mga buhay, Panginoon. Sa aming pong pagbibigay puri, pag-aaral ng iyong salita sa umagang ito, alam po namin, di po kami karapat-dapat, O Lord, but you continuously make us pure and clean by forgiving all our sins, O Lord. That's why, Lord, we humble ourselves before you. Saliksikin niyo po ang aming mga isip, ang aming mga puso. If there's unworthiness, O Lord, that you can see in us, please forgive us, O Lord. Maraming salamat po sa kabutihan ninyo, Panginoon. Patuloy po na binibigay po namin ang lahat ng pasasalamat sa inyo. Sa kabutihan po ninyo, hindi lang po sa aming buhay, O Lord, maging sa aming mga sitwasyon. Thank you, Lord, that right now, we are expecting that you will do something over our lives, that we will encounter you this morning, and that your words are very powerful, na matatanggap po namin ang mga ito, Panginoon. As your servant, O Lord, who will be used by you to deliver your words this morning, hide me, O Lord, sa inyong pong likuran. Ibabayo po ako sa pinakamababa. Tanging kayo po ang maitaas sa aking buhay, Panginoon. At ang aking mga kapatid, Panginoon, na makikinig ng iyong salita, open their spiritual heart, spiritual ears, O Lord, and mind, Panginoon, for the words na i-deliver niyo po
po this morning. And Lord, amin din pong inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na wala po dito sa umagang ito at mga kapatid pa po namin na patungo pa lang dito, Panginoon. We ask for your blessings, your protection over them. Lord, thank you so much for this wonderful day, O Lord. Take full control, be in charge, O Lord. At amin na pong dinideklara na wala na pong magagawa ang kalaban sa oras, sa lugar, at sa aming mga buhay. In the mighty name of Jesus, we are claiming victorious service to glorify you alone. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. Lord, we love you and we praise you and we give you back the highest praise, worship, and thanksgiving in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Everybody will say, Amen and Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Napakabuti po ng Panginoon. Amen? So, I know we understand purification. It's a process like what I've said. And this verse, ito po ang binigay sa akin ng Panginoon, 1 John 3:1-3. Kinuha ko po sa New International Version at pinamagatan po itong spiritual purification. Sabi po sa verse 1, see what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God. And that is what we are. Amen. Hallelujah. The reason the world does not know us is that it did not know Him. Sa 2 po, it says, dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. But we know that when Christ appears, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. And who have this hope in Him, purify themselves, just as He is pure. Pagpalain po ang pagkakabasa ng buhay at banal na salita ng ating Panginoon. John is emphasizing here God's love. Sabi po, see what great love the Father has lavished on us. Lavish? Yung pong sagana. Sagana po ang pagmamahal ng ating Panginoon, ng ating Diyos Ama na binibigay sa atin. From the word lavish, lavish. Oh, no? Lavish. Sagana. Umaapaw ang kanyang pag-ibig sa atin. And that we should be called children of God. Amen. Ito po ang madalas na misunderstood ng karamihan. I am a children of God. Pero hindi mo man alam kung sino ang Panginoon na sinasamba mo. Wala ka mong relasyon sa Kanya. You can be called creation of God. But when you have that relationship with Him and that you know Him and He is in your heart and you live by faith in Him, you are called children of God. Amen? And that is what we are. Tayo po. Tayo ay anak, mga anak ng Panginoon. The reason the world does not know us is that it did not know Him. Ang mundo po, hindi alam, hindi kilalang Panginoon. That's why we are not known to this world. Dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. Di pa po natin alam ang ating future.
But we know that when Christ appears, we shall be like Him. Ito po ang seguridad natin, ang assurance natin. This is our great assurance because we know Christ. And when He appears, pag po humarap tayo sa Kanya, we shall be like Him, and He will open arms, will take us and greet us and accept us. All who have this hope in Him purify themselves. Ito po, dito po tayo mag-emphasize this, ito po ang ating ipopokus this morning. And all who have this hope in Him purify themselves, just as He is pure. Because ang ating pong Panginoon ay pure, malinis, walang bahid kasalanan. We should be as well be pure before Him. Hallelujah. Tayo po ba ay may natutunan sa ating key verse? Amen. Tayo po ba may nakukuha na po sa pagpapaumpisa pa lang? Hallelujah. Praise the Lord. Tapikin mo nga ang katabi mo. Sabi ko tapikin, huwag paluin. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So dahil po tayo mga anak ng Diyos, tayo po pala ay dapat na maging malinis sa harapan ng Panginoon. Because He is pure, He is holy. Hallelujah. Praise the Lord. Tatlong key truths about our key verse. 3 key truths po. Hindi po tayo tatagal this morning. 14 lang po na slides. Hallelujah. Praise the Lord. 14, hindi 40. Natakot yung iba. Mukhang natakot yung iba. God's love. God's love. Nabasa po natin sa verse 1 that His love is lavish. Labis. No? Sagana. His love is everlasting, unending, unconditional. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi po, basahin ko po ulit. See what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God. And that is what we are. The reason the world does not know us is that it did not know Him. You and me are children of God because we know Him. Because we have a relationship with Him. We are called children of God dahil po tayo'y nagmamahal sa ating Panginoon. Amen. Yung pagmamahal po niya sa atin, we are paying it back. Binabalik po natin ang kanyang pagmamahal sa atin. Amen? Amen. Amen. Pumalakpak na po ng pagmamahal sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. So, pag minsan, mapapaisip ka na lang, thank you, maraming salamat po, Panginoon. Pag nare-realize mo ang pagmamahal ng Panginoon sa iyo, amen? Amen. Pag naisip mo ganun mo ako kamahal, Panginoon, di mo ako pinabayaan. Patuloy mo akong niyayakap sa aking karumihan. Patuloy mo akong niyayakap sa aking pagkukulang. Lagi akong nadarapa sa aking buhay, nagkakamali. But yet, your love is never ending. Unconditional. When it says unconditional,
Sabihin nga po natin, unconditional love. When it say unconditional, ano man pong sitwasyon, ano man pong meron tayo. Kaya nga, unconditional, walang kondisyon ang kanyang pagmamahal. Lagi tayo ang nagkukulang sa kanya. Lagi tayo. Pero, lagi ang pagmamahal niya ang umaapaw. Amen po? Hallelujah. Praise the Lord. Number 2, hope in the future. Pag anak ka ng Panginoon, secured at alam mo na ang future mo ay maganda, may pag-asa. Amen? Yes. Lagi kang nag-look forward for the future. You're living the moment and you are looking for the future. Very expectant that God is in control of it. That God is preparing a great future for you. Amen. Hallelujah. There is hope. Can we say, there is hope? Sabi po sa verse 2, dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. But we know that when Christ appears, we shall be like Him. For we shall see Him as He is. We shall see Him as He is. Alam po natin, kahit hindi pa po natin alam ang future, alam po natin na makikita po natin ang Panginoon na aming salvation ay secured na. Amen. Amen. That we will meet Him at the end of this life that He has entrusted us. That He has blessed us with. Amen po? Kaya, kanino po natin pauubaya ang ating future? Amen. Sa Diyos lang po. Sa Diyos lang po natin ipaubaya ang ating future. Wag po sa life insurance. No? Amen? Wag po sa educational insurance. Hindi po mali na kumuha ng mga yan. No? Hindi ko po kayo dinidiscourage. But, your future must be, God is holding it. Sa Kanya po natin ibigay at paubaya ang ating future. Because, ang focus po natin, ang mindset natin is, we will meet Him at the end of this life. Siya po ang sasalubong sa atin. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sino po ang excited doon? Amen. Amen. Kaya po tayo mga Kristiyano, hindi po tayo takot. Tayo mga Boy Scout, Girl Scout. Hindi po tayo takot. Kailan po tayo kukunin ng Panginoon? Because we are ready. No? Amen po? Pero kahit ready tayo, i-aim pa rin natin na umabot tayo ng kahit 93 lang. 94. Hallelujah, praise the Lord. Number 3. Ayun. Number 3. Ayun, purifying hope. Purifying hope, it means there is hope that God can still purify us in this life. All who have this hope in Him purify themselves, sabi po sa verse 3, just as He is pure. Kasi po, He is holy, He is pure, so we are all as well. If we want to meet Him, we should make ourselves holy and purified. Dapat po, ganasin po natin o
we should go in the process of purification. I-purify po natin, dalisayin ang ating mga sarili. Linisin ang ating mga isip, ang ating mga puso, ang ating spiritual being. Amen? Amen. Hallelujah. Alam niyo po ba na ang canned water, bottled water, ginawa kong Coca. Canned Coke, Coke Zero, bottled water. Yung po mga binibili natin sa supermarket, dumaan po yan ng proseso. Amen? Mahabang proseso po ang dinaanan yan, purific. Hindi ko na po inano dyan yung picture. Para bago po natin mainom. No? Ganun po, they are making sure na hindi po masisira yung brand name nila. Pag ininom natin, sumakit yung tiyan natin. No. They are making sure na pag ininom natin yun, we will be energized, rehydrate. And maganda may dudulot ng tubig na yan sa atin. No? Gold! Do you know gold? Ang ginto ay dumadaan sa mahabang proseso. Dumadaan sa 1,064 degrees Celsius before it can be formed into pure gold. Sasalain po yun. Idadaan sa mainit na, ano po yung tawag? Orno. Tama? Imagine, over 1,000 degrees Celsius. Ganun kainit para po madalisay, purify ang gold. Tayo po, 37 degree, nagre-reklamo na tayo. Ang init. Yung mga locals, 25. Oh, it's so hot. No? Pag naman malamig, it's so cold. Hallelujah. Praise the Lord. Ganun din po tayo. We need to go through a process. Amen? We need to go through a process. Tingnan po natin ito. Palagay niyo po yung naging dito sa glass number 3, naging ganyan yan kung hindi dumaan sa proseso. From madumi to medyo madumi. May mga impurities pa, no? At tumalinis. We have to go through a process. Ano po yung mga yan sa ating spiritual life? Ano po yung proseso? Number 1, kailangan mo munang admit that you are a sinner needs forgiveness or cleansing. Siyempre, hindi ka naman pwedeng, oh Lord, andito na ako. No? Hindi ka pwedeng magmalaki sa Panginoon. You should humble yourselves before Him. Kailangan aminin mo lahat na ikaw nagkasala, ikaw ay madumi, ikaw ay makasalanan. Sabi po sa Romans 3:23 sa English Standard Version, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat daw po tayo nagkasala. Lahat tayo makasalanan. Tanging Panginoong Yesus ang walang bahid kasalanan. So tayo lahat, we should admit. Aminin natin na tayo makasalanan. If we confess, sabi po, ito po lagi natin pinag-pray, sinasabi that sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify, ito po, purify us from all, nakalagay po dyan, all unrighteousness. Ito po ang assurance natin sa 1 John 1:9. Amen? Pag daw po natin, nag-confess tayo, humingi tayo ng forgiveness,
ipupurify niya tayo. At hindi po sinabi ng Panginoon sa ganitong kasalanan lang. Hindi. From all unrighteousness. At ngayon ikaw, when you admit, hindi mo pwedeng sabihin na, Lord, dati po ganyan ako. No? Ganito po yung pagkakasala ko. Next year ko na po aaminin yung iba. Hindi po pwedeng ganon. No? Lord, next year ko na po sasabihin sa inyo yung iba. Tanda po natin na walang limit sa Panginoon. Alam po niya lahat. Isip pa lang natin, puso natin, alam po niya. Hindi po natin mapagkakaila sa Panginoon ang meron tayo. That's why just admit, Lord, I am a sinner. I am unworthy before you. Hindi po ako karapat-dapat sa harapan mo, Panginoon. Ganun po, magpa-humble. Humble ourselves before Him. Aminin ang mga pagkakasala. Sabi po ni D.L. Moody, sabi po niya, the voice of sin is loud, but the voice of forgiveness is louder. Tandaan po natin, ang grasya, ang mercy ng Panginoon ay never ending. Mahaba po ang pasensya niya sa atin, mga magulang, mga kapatid. Kahit malakas, kahit marami ang ating kasalanan, mas malakas o mas marami siyang binibigay na pagpapatawad sa atin. But that doesn't mean na sasalarin natin ang Panginoon. No. Dapat malaman natin na He is gracious. And that there is assurance na Panginoon lagi ang pagmamahal niya sa atin. We should also give the love back unto Him. Repent, sorry po, akong tamang ba yun? Repent of all sins. Pagsisihan po natin, huwag po natin salain lang, ay ito lang Lord, ang nilalapit ko sa iyo. No? Ang part na to Lord, hindi ko yan hihingi sa iyo ng patawad kasi may ako dyan. Pwede ako dyan, may dahilan ako dyan Lord. No? May dahilan po ako Lord, kaya ako yung ginawa. May reason po kaya ko yung ginawa. No. Repent of all sins. Aminin natin lahat at hingi ng tawad. Sabi po sa Acts 3:19, repent then and turn to God, sabi po ni Apostle Paul, so that your sins may be wiped out. Mapupura po lahat. That times of refreshing may come from the Lord. The Lord will refresh you, will give you a new life, a refreshed life, a new you, if you let Him wash all your sins away. Amen? This is one truth, mga kapatid. Repentance from all sins is giving all to God. Your past that did not please Him. Mga nakaraan po natin na hindi nakapagbigay kaluguran sa Panginoon, remember that unconfessed sins can be a barrier in your healing and it can hinder blessings. Amen. May mga kasalanan po na hindi natin naaamin sa Panginoon, unconfessed sins. Yan po ang balakid sa pagpapala ng Panginoon at sa healing, emotional healing, physical healing, financial healing, relational healing, spiritual healing. Amen? Yan po ang mga barrier. Unconfessed sins are the barriers. At bumabalakid din sa pagkilos ng Panginoon sa pagbibigay sa inyo ng pagpapala.
Amen? May you know this truth. Number 3, ask God. Ito. Ask God and let Him change your heart. Ask God. I-humble po natin ang sarili natin sa Kanya. We say that, hindi ko po ito kayang gawin on my own. I need your help, God. Amen? Let Him change your heart. Because no one can. Amen? Can you change your own heart? Pwede mo yung dikitan ng papel na heart. Marami. But you cannot change your own heart, your own being, but God can. Amen? Sabi po ng psalmist sa Psalm 51:10, create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Create in me a pure heart. Ipabago po natin ang ating mga puso sa Panginoon. Kung dati ikaw ay may pusong bato, yung kanta, may kantang pusong bato. Sabihin mo sa Panginoon, bigyan Kanya ng busilak at malambot na puso. Amen? Sabi po ni Marilyn Jabbar, Marilyn Hickey pala. Sabi po niya, ask the Lord to create a new heart in you. God wants to transform your life and see you begin to walk in holiness. Ask the Lord. Napakalinaw po ng sabi ng Marilyn Hickey. Ask the Lord to create a new heart in you. Ibabago po natin ang puso natin sa Panginoon. God wants to transform your life and see you begin to walk in holiness. Can we say walk in holiness? Walk in holiness. Amen. Hallelujah. Madali po ba to walk in holiness? No. No. It's not easy to walk in holiness. We will go through rough roads. Lubak-lubak. No? Masalimuot na mga daan. But sabi po ba ng Panginoon na iiwan niya tayo? Sabi po niya na, sinabi po ba niya na pababayaan niya tayo? No, hindi. Sabi po niya, He will be with us. Hindi po niya tayo iiwan ni pababayaan. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Number 4. Siyempre, pag binigay mo na lahat sa Panginoon, inamin mo, nagsisi ka, no? Inas mo ang Panginoon na baguhin ang puso mo. Of course, tatalikuran mo na yung dating ikaw. Amen? Tatalikuran mo na, kakalimutan mo na. Ito pa yung medyo mahirap na proseso dyan. Let go of old ways. No? Hindi po madali. Lalo na pag nakasanayan mo na. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Pag nakasanayan mo na, hindi ka na makatulog na walang spike. Spike ba tawag doon? Sunlight light. Ngayon, hinahanap mo na lamang ay mag-rehydrate ka ng nawa sa Diyos. Tubig. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. You were taught with regard to your former way of life to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires, to be made new in the attitude of your minds, and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. Sabi po sa Ephesians 4:22-24. You were taught with regard to your former way
To put off your old self, kalimutan na po ang ating mga dating ways, dating pagkatao, which is being corrupted by its deceitful desires. Ano po dapat ang gawin natin? To be made new in the attitude of your minds and to put on the new self. Our identity should be in Christ. Dapat po yung identity natin nasa Panginoon na, hindi na po nasa mundo. No? And to created to be like God in true righteousness and holiness. Hindi na po dapat tayo minomold ng mundo. Our ways are new. Our life should be new. When we have accepted the Lord Jesus Christ in our heart and to be our personal Lord and Savior. Last na process, panghuling proseso, this is very important. Allow the Holy Spirit to refine your character. Ang banal na Espiritu lamang po ang hayaan natin kumilos sa ating buhay at i-refine ang ating mga pag-uugali. I-refine ang ating mga buhay, ang ating mga nakagawian. Amen? Sabi po sa 2 Corinthians 3:18, but we all with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory. Ito po, from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. Ang pagka-transform po, ang pag-purify, it's a process. God is changing us. The Holy Spirit ay kumikilos sa ating mga buhay, binabago tayo. Hindi po in an instant, amen? Kundi glory by glory. Glory by glory. Can we say glory by glory? Glory by glory. Ganun po ang ginagawa ng Panginoon. But we should allow, hayaan po natin, we ask the Holy Spirit na siya po ang kumilos sa ating mga buhay. Kumilos po sa ating puso. Allow the Holy Spirit to lead your life, to lead your ways. Amen? At ang conclusion po natin this morning is an illustration. Thank you, my darling Sinta. Okay. May short illustration lang po ako. Kita po ba lahat? Amen.
illustration lang. While nakikita niyo po, malinis po ba yung tubig? Ito. Madumi, no? Madilim nga po eh, no? Yan po tayo. Yan po tayo. Eto po tayo. Hindi po tayo malinis. Tayo yung mga kasalanan. Umamin tayo sa Panginoon. Lumapit tayo sa Kanya. And ang Panginoon po, tingnan niyo po at obserbahan ninyo. Ang Panginoon ay nililinis tayo. Lilinisin po niya tayo hanggang tayo ay maging worthy. Hanggang tayo po ay maging malinis sa Kanyang harapan. Parang kailangan ko pa ng tubig. Napakarami ng illustration ko. Hallelujah. Nakita niyo po ba? It was a process. When we poured out the water in this glass, that was unpure. Madumi. Parang tayo ang buhay natin. We wear past tense. Kasi po tayo po ay dati ay madumi na. Madumi. Nilinis po niya tayo. Nakita niyo po ba kung madali? Mabilis po ba? Hindi, no? Nangailangan pa nga po tayo ng another water to make us pure, to clean us. So, ano pong sinisignify nito? Ano pong malinis na po ba? Yes, it is now clear, very clear, very white na po. What does it signify? Anong ibig sabihin nito sa ating mga buhay? The purification process ay hindi po mabilis. No? Nakita niyo po kung paano dahan-dahan kung binuhos ang tubig. Ganon din po ang Panginoon. Dahan-dahan po niya tayo pinapadaan sa proseso ng paglilinis. He is purifying us. Hindi po mabilis. What is important is tayo po ay nagpapatuloy sa Panginoon. Ang importante po is huwag po tayong bibitaw sa Panginoon. Ang importante po is we are continuously taking the path. Patuloy po nating lakarin ang lakbayin ng buhay na ito patungo sa Panginoon. Ang importante po is huwag tayong bibitaw in the middle of process. Pwede na po akong huminto nung medyo brown na, no? Yung wala ng granules sa baba, wala ng impurities. But no! We should continue. Huwag tayong hihinto. Kasi po tandaan po natin tayo mga tao. Amen? Pag po ganito na tayo kalinis, worthy na po tayo sa harapan ng Panginoon. Worthy na po tayo
still sa mga puso nyo if nakarelate kayo sa message ng Panginoon ngayon. Dahil ito ay may ipinapabatid sa iyo ang Panginoon. He is telling you that do not give up. Do not stop in the middle of your purification process. Amen? Do not stop. Huwag kang manghina. Kung ikaw ay nasa quarter na, ikaw ay nagpapaumpisa pa lang. Nag-give up mo na ito. Nabigay mo na ito sa Panginoon. But you know that the Lord can do more sa buhay mo. Marami pa siyang kailangang baguhin sa buhay mo. Marami pa siyang kailangang gawin sa sitwasyon mo. Just carry on. Just continue. Huwag po tayong bibitaw, mga magulang, mga kapatid. Stay in the process of God's purifying you. Hallelujah. Can I request everyone to please stand up? Hallelujah, hallelujah. Oh, you are good, Lord. As we sing this song, may you sing this song with all of your heart. Isa puso, gawin po natin itong personal na panalangin. Say to the Lord, hallelujah, hallelujah. Nakataas ang kamay. Awitin po natin ang awitin ito with all our heart.
Isa pa po ng gawain na ito, na kayo po ang aming kalakasan, kayo po ang aming sandigan, O Lord. Maraming salamat, Panginoon, for everything, for your miracles, for your provision, for your goodness over our lives, O Lord. May you continue to lead our path. May you continue to lead our ways, O Lord. And we are very expectant of whatever, Lord, that you are still planning and doing over our lives and our future. Because we know when you hold our future, O Lord, is a great one and a good one, O Lord. We know this and we entrust you everything. Lord, maraming salamat po. Continuously, O Lord, na kayo lamang po ang mag-glorify sa aming mga buhay, Panginoon. Bawat oras, bawat araw ng aming mga buhay, kayo lamang po ang tanging mapapalugod, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. We entrust you everything and we give back to you the highest praise, worship, and thanksgiving that you truly deserve in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Everybody agree and say, Amen and Amen. Hallelujah. Praise the Lord. All glory be to God. Hallelujah. God is good. All the time. Pakitapik niyo yung katabi niyo if you feel blessed today. Right? So, it was such a blessing na